Marahil mga sangka, ito na po ang pinaka or isa sa pinaka masaklap na nangyaring taon, okay, itong 2023, na kung saan punong-puno po ng napakaraming masasamang balita na nangyayari around the globe. No? At medyo nakakatakot kung titingnan mga sangkay. At ito na naman, mayroon na naman pong bago. Itong Nepal, mga sangkay, ay niyanig ng malakas na lindol. Ito po yung ating aalamin ngayon. Alright, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng Solid Sangkay. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay, panibagong balita ito. Itong matinding pagyanig na naganap po doon sa Nepal. Another earthquake hits Nepal. Tingnan po natin ang balitang ito. To the north now, where India's neighbor Nepal is reeling under earthquakes. The first one came on Friday. It measured 6.4 on the Richter scale. It struck western Nepal, killing scores of people and leaving many more homeless. Grabe. Hundreds of houses have collapsed. Many are sleeping out in the bitter mountain cold now. And the nightmare is not over yet. Aftershocks have been rocking the nation. We saw a big one today. It measured 5.6 on the Richter scale. Okay, 5.6. Ito po ay aftershock, mga sangkay. After po ng mas malakas pa na pagyanig. This might not be the first time you've heard about earthquakes in Nepal. It has seen 7 deadly quakes in the last 8 years. The most devastating one in recent memory came in 2015 that killed over 9,000 people. Grabe. Pakistan and Afghanistan too see frequent earthquakes. You may wonder why that is. Okay, para po sa inyong kaalaman, napakarami na pong pagyanig na naganap sa taong to. At yung iba nga dito mga sangkay, kagaya po nung nangyari sa Afghanistan, hindi na po natin na ibalita dito dahil nga po sa nangyayari sa Israel. Kaya nga lang mga sangkay, ito, mukhang dito na po natin dadaanan, no? Itong naganap po sa sa Nepal na talagang namang katakot-takot na pagyanig. Here's a report. Ayan mga sangkay, ito po yung kuha ng mga video. This is the state of Western Nepal right now. Dozens dead, hundreds of homes in ruin, thousands sleeping in the open. Oh my goodness. This is the aftermath of Friday's earthquake. Our village has been totally destroyed. Our situation is so bad that we don't have anything left to eat. Whatever food we had is buried underneath the rubble of a fallen house. Someone gave us some rice, a little oil and some salt. Out of that we made a stew last night and ate that. I'm injured too, and others in our family also have some injuries. Many Nepali people are still waiting for help. Nepal's government is trying to reach all the affected areas, but many are remote villages, often with just one road to connect them to the outside world. The earthquake took place in Nepal's Jajarkot district. It's in western Nepal, about 400 kilometers away from the capital, Kathmandu. So buti mga sangkay, no? Kahit paano, sa probinsya po nila eh. Ang problema dito mga sangkay, yung sa proper. The area is mountainous and sparsely Yung kung saan maraming building mga sangkay. populated, filled with hard-to-reach villages. Landslides caused by Friday's earthquakes have isolated many of these settlements, forcing Nepal to rely on helicopters to reach them. The lack of connectivity may cause the death toll to rise in the days to come. Grabe. At present, it stands at about 150. Over 180 people are injured, but if rescue work keeps getting delayed, these numbers will rise. So possible pa tumaas mga sangkay, no? Kung may mga mahahanap pa pong iba. So, tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Parang hindi na po ito normal na nagaganap sa ating planeta, mga sangkay. Ang mga ganitong klaseng pangyayari na talagang
yung iba, mga sangkay, nagugulat pa rin, pero kahit naman ako, nagugulat pa rin. Pero dapat masanay na po tayo, mga sangkay, na itong mga nagaganap ngayon sa ating planeta, ito na po yung pinaka-new normal, no? Isipin nyo to, mga sangkay, ang climate change. Diba? Pinangangambahan po na mas titindi pa. Global warming. Ang daming gulo na nagaganap sa mundo. No? Mga devastating events, disasters, mga sangkay na gumugulantang na lamang po sa atin. Okay, ito pa mga sangkay mula po sa international news din. So, nasa 157 po ang pinatumba. Katao, mga sangkay na pinatumba nitong paggalaw ng lupa. Naalala ko na naman yung the big one dito sa Pilipinas. Nako, ipagdasal po natin talaga ang ating bayan, mga sangkay. My goodness. Tingnan nyo ha. Isipin nyo kung mga building na malalaki yan. Kung doon nangyari ang epicenter. Malala, mga sangkay. Kung dito pa nga lang, nasa 100 mahigit na po ang pumanaw. How much more kung sa mga lugar pa, mga sangkay, na naroon po talaga ang matataas na building, kagaya po nung nangyari sa Turkey. 'Di ba? If you remember, mga sangkay, grabe po ang nangyari doon. More than 50,000 ang nasawi. Yun ay opisyal na bilang lamang, mga sangkay. Hindi pa po doon kasali yung mga hindi nahahanap, na natrap, na matik na yun kung ano po ang naganap, mga sangkay. So, napakarami ng nagaganap po sa ating mundo ngayon na talagang magbibigay po sa atin talaga ito paalala na mas lalo po tayong mapalapit kay Lord, no? Kasi hindi na po normal ang nangyayari sa ating planeta, mga sangkay. Kawawa no? केही छैन नाखा मुख धुलो पसिआएको छ यताउता हिँड्न पनि सक्दैन अझ यहाँ आँखा छर्किन्छन् कानाभित्र धुलै छ अनि के गर्ने हामी त यस्तो बिजोगमा निस्क्यौँ के गर्ने छोरीहरू भोग लाग्यो भन्छन् अनि खाने नखाने गाछ छ बस्ने बास छ. Grabe, wala po silang lugar, mga sangkay, na kung saan mapagkukunan ng pagkain, mga damit, mga sangkay na pwedeng maisuot dahil nga po nawarak na po yung kanilang mga kabahayan. Ano ba ito, mga sangkay? Just comment down below. I'm just curious lang po ako. Ano ba ang bansang ito? Ito bang Nepal ay mahirap na bansa ba ito, mga sangkay? As in, sobrang hirap nga ba? ओढ्ने कपडा लत्तो छ केही छैन हाम्रो त के गर्ने यस्तो बिजोग छ हामीलाई Ano, wala po silang wala daw pong tumutulong sa kanila na kagaya po nung iba, mga sangkay, na pinupuntahan ng iba't ibang mga bansa. Kasi may nangyayari din po sa Israel, di ba? Sa Gaza. Yan o, 6.4 ang naon ng mga sangkay. Isa daw po ito sa mga worst in 8 years. Okay, ito naman, mga sangkay, yung aerial images. Ito po yung mga pumanaw, mga sangkay. Makikita po natin. Napakarami. Mga kababayan po nila doon sa Nepal. Sa probinsya po nila, no? Grabe. Isipin nyo, mga sangkay, wala pa po yan sa mga syudad na naganap. Sa probinsya po, pero ang dami pong pinatumba.
So again guys, hindi po normal ang nagaganap ngayon sa ating mundo. We better pray. Manalangin po tayo lagi mga sangkay at higit sa lahat maliban sa pananalangin ay mas lalo po sana tayong mapalapit kay Lord. Magsimba po tayo mga sangkay, no? Hindi ko kayo sinasabihin na pumasok sa religion namin. Well, hanapin nyo bang sangkay kung tingin nyo saan nga ba kayo, saan nyo makukuha yung assurance ng inyong kaluluwa, mga sangkay. Kasi wala po talaga sinabi sa Biblia na ang mundo ay magiging maayos na magiging maayos. Ang nakita lamang po natin, ang mundo ay magiging mas high-tech, aangat, magiging advanced ang technology. But never na mention sa Biblia, mga sangkay, na magiging better ang pamumuhay ng tao sa planetang ito. Dahil nakikita nga po natin habang tumatagal, mas lalo pong tumitindi ang nagaganapan. By 2030, sabi po ng mga scientists na mas matitindi na po ang global warming at climate change. Ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.